Pagkatapos ng sakuna, nagbago ang mundo, nagmamalupit ang mga halimaw, dumarami ang mga masamang tao. Ngunit hindi bumagsak ang sangkatauhan. Ang mga bounty hunter ay nagmamaneho ng mga sasakyang pandigma upang protektahan ang huling tahanan. At ang aming kwento ay nagsimula sa isang binatilyo. Ang teknolohiya ay isang double-edged sword. Kung magagamit ng maayos, ito ay nagpoprotekta sa tao, ngunit kung mali ang paggamit, ito ay sumisira ng lahat. Ang artipisyal na katalinuhan zero ay kontrolado ng mapagparanoid na algorithm, na itinuturing ang tao bilang kanser ng mundo. Dapat alisin ang tao. Pagkatapos ng panahon ng sakuna, ang mga nakaligtas ay nagtipon sa limitadong mga tirahan. Ang bayan ay masigla tulad ng dati. Ang disyerto ay nananatiling mapanganib. Ang mga tagapangalaga ng lahat ng ito ay mga bounty hunter. Sila ay nagmamaneho ng mga sasakyang pandigma sa disyerto, gumagamit ng gantimpala upang i-upgrade ang kagamitan. Unti-unting lumalakas. Ito ang kanilang mundo. Ito ang kanilang larangan ng labanan. Ako si Linye. Nakatira ako sa bayan ng Luofeng. Ang tatay ko ay isang mekaniko ng mga tangke. Araw-araw kong pinapanood ang mga bounty hunter na bumabalik sa bayan. Sila'y nagmamaneho ng mga makapangyarihang tangke pauwi. Matagal nang tumubo at yumabong ang pangarap kong maging bayani. Hindi ko na ito mabubura sa puso ko. Tay, nagpasya na ako. Gusto kong maging isang bounty warrior para protektahan ang bayan. Ayokong magtago na lang dito at mamuhay ng walang saysay habang buhay. Napakadelikado ng ilang. Maraming magagaling na mandirigma ang nawala na ang buhay doon. Gusto ko lang na manatili kang ligtas sa tabi ko. Hindi kita papayagang pumunta sa mga mapanganib na lugar na yon. Tatay, huwag ka namang masyadong mahigpit. Tumahimik ka. Kung lahat ay umiwas at ayaw lumabas, sino ang magbabantay sa ating tahanan? Kailangan kong pumunta. Sige, umalis ka na simula ngayon. Hayaan mong humampas ang malamig na hangin. Sa iyong impulsibong isipan, kailan mo maiintindihan ang paggalang sa buhay at kamatayan? Kailan ka babalik? Alam ko na. Ang aking ama ay puno ng pag-aalala at lungkot. Kailangan kong patunayan ang aking sarili para makuha ang kanyang tiwala. Tatay, hintayin mo akong bumalik. Narinig ko na may nakatagong sasakyan sa yungib na yon. Hindi ko alam kung totoo ba ito. May tao ba? Ang baho, may mali dito. Naku. Huwag kang lumapit, huwag kang lalapit. Ayan ba ay para sa akin? Gusto ng batang ito maging mangangaso. Matutunan mo munang kontrolin ang sasakyang pandigma. Sira na ang auxiliary cannon ng Shadow Hunter no isa na ito. Sa'yo na lang ito. Hunting Shadow isa. Sumunod, huwag mahuli. Ang galing, ito ang aking sasakyan. Ito ang aking sasakyan. Mag-ensayo ka na lang. Salamat. Tatay, patunayan ko ang sarili ko. Unang misyon. Ayusin ang mga nakakalason na algay. Unang supilin. Kailangan ng kanyon. Natapos ang unang misyon. Ang 500 na federal na barya ay nagbigay sa akin ng higit na tiwala. Bayan ng Ximu. Ay. Lanan. Ay, sino yan? Hindi ka ba nagmamasid habang naglalakad? Ikaw ba ay lumabas mula sa isang larawan? Diyos ko,
Bounty Hunter. Light tank. Ang astig nito. Pare, ako si Akai. Magaling akong mag-ayos at mag-modify ng sasakyan. Isama mo naman ako. Ang galing mo ba talaga? Sa buong Eastern Plains, yung mas magaling pa sa akin sa pag-aayos ng sasakyan. Hindi aabot ng 3. Sige, sumama ka na nga. Ang galing talaga nito. Pinapangako kong panatilihing makintab at maayos ang battle car. Ano yung tunog na yon? Halimaw. Pare, kailangan mo akong protektahan. Mekaniko lang ako. Haha. Anong tinitingnan mo? Wala akong napanood. Nagmamasid sa kalagayan ng mga tao. Tara, para ipagdiwang ang iyong pagpasok sa grupo. Bigyan kita ng sorpresa. Dadaling kita sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Narinig ko na may isang mabangis na hayop malapit sa bayan na ito. Palaging nananakit sa mga taga na yon sa paligid. Puksain natin ito. Sorpresa pala ito. Hindi ba ito nakakatakot? Hey. Heh. Ang Duan Kiao Shuixu, papalapit na. Linye, kailangan mo akong protektahan. Nakakatakot ang Shuixu na ito. Hahaha. Ako. Huwag kang mag-antala. Ikay, shot sa kaliwang bahagi. Dada. Maliit na halimaw, mamatay ka na. Mahina ang tiyan. Paano ako nagpakitang tapang? Ang itsura mo na nakapikit habang nagpapaputok ay talagang kakaiba. Kakaiba? Anong kakaiba? Kakaibang hindi tumatama. Magaling, bayani. Salamat sa inyo na nagtanggal ng mga water spirit. Itong Zaifeng no, 2 ay para sa inyo. Naway patuloy kayong maglakbay sa disyerto. Protektahan ang inyong lugar. Tagahabol ng hangin 2. Salamat sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Sa wakas, 2 na tayo sa koponan. Linye, sabi mo, sa biyahe natin puro laban sa mga halimaw. At pagsagip ng tao. Kapag sumikat na tayo balang araw. Sa tingin mo ba may mga dalagang hahabol sa atin para magpa-autograph? Hindi ko alam. Hindi mo ba maisip na makipaglaro sa aking imahinasyon? Bakit kailangan pang mag-imahinasyon? Dahil ang imahinasyon ay nagbibigay ng kaligayahan. Oh. Anong nangyari? May maliit na daan doon. Saan kaya dadalhin ang daang ito? Hindi ko alam, pero may mga bakas ng gulong sa daan. Kahit na matanda na ito, ipinapakita nitong may mga taong dumaan dito dati. Wala naman sigurong mga halimaw dito, di ba? Masyadong makitid ang daan, hindi makapasok ang tangke. Wow, ano yon? Tama, umalis na tayo. Bumaba at maglakad. Maglakad ka papasok dito. Paano kung may halimaw? Paano kung may bitad? Hindi mo ba sinabi kanina na gusto mong sumikat? Ang sumikat at ang mamatay ay magkaibang bagay. Hintayin mo ako, bumagal ka. Paano kung may ahas? Paano kung may gagamba? Tumahimik ka. Ito, anong lugar ito? Isang paraiso ito. Haha. Bihirang bisita, matagal nang walang tagalabas na dumating dito. Lolo, pwede po bang magtanong, anong lugar po ito? Dito, ang tawag dito ay Barangay Kira. Walang marka sa mapa. Isang lugar na hiwalay sa mundo. Ang pangalang Kira Village ay hindi mukhang lokal. Ang mga tao dito ay galing sa iba't ibang dako. Nag-usap-usap sila at basta na lang nagbigay ng pangalan. At hindi ito ginagamit ng mga dayuhan. Ang mga tao dito ay nagkukubli. Ang mga tao dito, marami sa kanila ay mga bounty hunter. Yung nag-aayos ng bubong doon, dati siyang pumasok sa top 10 ng Hilaga. Yung nagpuputol ng kahoy doon, nakapatay na siya ng 3 ironback na aso mag-isa.
At yung ate na naggagansilyo ng sweater doon. Ang gagaling nila. Bakit nandito silang lahat? Nasa bahay ko sila nagpapahinga. Uminom muna kayo ng tubig. Dahan-dahan kong sasabihin sa inyo. Linye, sa tingin mo ba ang mga taong ito ay mga takas? O baka may na-offend silang tao? Nagtatago sila dito. Sobra ka namang mag-isip. Bakit sila nagtatago dito? Malalaman niyo mamaya. Uminom muna kayo ng tsaa. Kukuha lang ako ng ilang bagay para sa inyo. Ang bango ng tsaa na ito. Hindi sapat na tsaa lang ang inumin. May inihanda akong pagkain para sa inyo. Ang alak na ito ay ako mismo ang gumawa. Tikman ninyo. Sobrang bango, salamat, Ginoo. Salamat po. Subukan niyo ang alak na ginawa ko. Hindi ito matapang, pero malakas ang tama. Mabuti pang huwag masyadong uminom ang mga kabataan. Maligayang pagdating sa Barangay Kira. Ah, ang anghang. Saan ka nakakita ng ganyan uminom? Alak ito, hindi tubig. Lene. Alak, dene. Alak, mukhang unang beses mo palang uminom, bata. Kailangan mong sanayin ang iyong kakayahan sa pag-inom, huwag magmadali. Hindi ako lasing, isa pang baso pa. Mahina uminom ang batang ito. Alak. Akay, gising ka na. Matulog pa ako ng 5 minuto. Wala nang tao sa loob ng kwarto. Ha? Nasaan na sila? Saan sila nagpunta? May kakaiba? Hindi. Hindi ito nagiging multo, di ba? Kahapon ay maayos pa. Ngayon, wala na ang mga tao. Ito bang ngayon ay hindi isang bayan ng mga multo? May tao sa itaas. Ah, Linye. Hindi mo ba nararamdaman na medyo nakakatakot dito? Wala. Ito ang aming tradisyon dito. Tuwing ganitong araw ng buwan, pumupunta kami sa likod ng bundok para mag-alay, para sa mga hindi na makabalik. Nakasulat dito ang lahat. Sila ang aming mga kapatid, kaibigan, at minamahal. Ito ang aking kapartner sa loob ng 15 taon. Ito ang anak ng matandang Li na nag-aayos ng bubong. Ito ang asawa ni Liu na nagpuputol ng kahoy. Pareho silang namatay habang nagsasagawa ng bounty mission sa kamay ng halimaw. Ito ay, hindi ko ito kilala. Nandito na kami bago pa kami dumating dito. Pumili kami na mamuhay dito sa pagtatago. Hindi dahil natatakot kami. Dahil napagod lang ako. Imbes na magpatuloy sa labas ng laban at patayan, mas mabuti pang maghanap ng tahimik na lugar. At mabuhay para sa mga nawala na. Lahat sila ay mga bayani. Lahat sila ay mga bayani. Balang araw, magiging bayani ka rin. Ayokong maging ganoon balang araw. Gusto ko na ngayon. Gusto kong maging mas malakas. Para makapagprotekta ng mas maraming tao. At hindi na maulit ang kanilang mga trahedya. Ayos lang. Mabuti na may ganitong sigla ang mga kabataan. Ako, susubukan ko rin, kahit na hindi ako magaling sa laban. Pero magaling ako sa pag-aayos ng sasakyan. Ayos. Ang maliit na kapatid ay may ambisyon din. Pumunta rin tayo para mag-alay. CJ. Lang. Linye, may bagay sa balikat ko. Paru-paro. Aba, Diyos ko. Grabe, muntik na akong matakot. Akala ko kung ano na. Ano ba yon? Huwag kang matakot, bata. Malakas lang ang hangin dito sa bundok. Maraming puno ng pino. Kapag umihip ang hangin, nagkakaroon ng ganitong tunog. Hindi ba bilog lang na may bituin sa loob ito? May kakaiba ba dito? Hindi ko alam pero itago muna natin. Baka malaman natin balang araw. Mag-ingat kayo mga bata. Kayo rin mag-ingat. Kapag sumikat na ako, babalik ako para bisitahin kayo. Sa wakas, nakalabas na tayo. Maganda ang ngayon. Pero nakakatakot ang likod bundok. Kapag sumikat na ako, tiyak na dadami ang mga ate na mahihilig sa akin, hehe. Yung marka sa batong iyon. Parang may itinatagong lihim. Narinig ko na madalas may mga masasamang tao sa harap. Sana'y hindi ako makatagpo ng masasamang tao. Kakaiba, nakita ko kung paano ka nagmamaneho na nakapikit. Ako, umaasa lang sa pakiramdam. Basta tama ang pakiramdam, ayos na. May malaking bato sa harap. Ah, nasaan?
Okay lang ba ang ilalim ng kotse ko? Okay lang, pero kung magmamaneho ka na nakapikit, hindi na sigurado. Anong tunog yon? May double-barreled cannon na nagpapaputok sa harap. Nasa mga 2 kilometro ang layo natin. 2 kilometro, ibig sabihin, malapit na yon sa atin. Sa teorya. Sa realidad, ganoon din. Tumatakbo na. Ayaw kong mamatay. Kung hindi mo bubuksan ang mata mo, mababangga ka sa puno. Mabangga sa puno o mamatay sa pagsabog ng bomba. Pipiliin kong mabangga sa puno. May malaking puno sa harap. 30% ang tsansa na mabuhay. Buhay pa ako. Bakit parang walang nangyayari? Yung putok ng kanyon, lumipat na sa kabila. O, may mga halimaw na sumasalakay doon. Yung unang putok ay inisip na kami ay mga masamang tao. Mukha ba kaming masama? Kapag nakapikit ka habang nagmamaneho, medyo mukhang masama nga. Linye, natututo ka ng masama. Aba, Diyos ko. Sa wakas, nandito na tayo. Mukhang malaki ang bayan na ito. Favor ng Huangsha, nag-imbestiga ng impormasyon. Kuya Kai. Matagal ka nang hinihintay ng tao. Oh. Hehe. Lanan. Anong pinagtatawanan mo? Wala naman. Nagmumuni-muni lang ako tungkol sa buhay. Miss, kami ay mga mandirigma ng tangke. Nagtatayo kami ng grupo. Sumali ka sa amin. Wala akong interes. Magaling kami. Magaling ako sa pag-aayos ng sasakyan. Si Linye ay magaling magmaneho ng sasakyan. Kung magsanib puwersa tayo, siguradong panalo. Sabi ko, wala akong interes. Sige, sorry sa abala. Tinanggihan ka niya. Tingnan mo nga ang itsura ko, mukha ba akong tinanggap? Nga. Ang hirap ko naman. Ang ganda-ganda mo, ate. Ang boring uminom mag-isa. Samahan mo kami, makipaglaro ka. Siguradong magiging masaya ka. Huwag kang gumalaw. You. You. Ang galing mo, dalaga. Iniaalay ko sa iyo ang tagay na ito. Siya yon. Siya ang legendaryong bounty hunter na nabanggit ko sa iyo, si Shadow. Sa disyerto, tinatawag siyang pulang anino. Ang kanyang karwahe ay hindi orihinal na pula. Dahil sa taon ng pagpatay sa mga halimaw. Napaulit-ulit na nahawahan ng dugo ng mga halimaw at nakakapinsalang likido. Kaya ito ay naging pulang-pula. Siyang pumatay ng napakaraming halimaw. Nagtanggol siya ng hindi mabilang na mga bayan. Siya ang taong nagbigay sa iyo ng karwahe. Ako si Suyu. Matagal ko nang gustong makipagpaligsahan sa iyo. May lakas ka bang makipagduelo sa akin? CJ. Pusta ako kaying, 1-0 sa 1 ang odds. May gusto bang pumusta sa babaeng yon? Pusta ako sa babae. Kung matalo, sagot ko ang inuman. Lanan. Natalo ka. Paano nangyari iyon? Hindi ko nga siya nahawakan kahit sa dulo ng damit niya. Ang pera ko. Ako si Suyu. Gusto kong sumali sa inyo.
Kailangan kong mag-ensayo para maging mas malakas. Isang araw, matatalo ko siya. CJ. Huwag kang matakot, magandang Suyu. Mayroon akong proteksyon para sa iyo mula ngayon. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tinitingnan ko ang tanawin sa labas ng bintana. Walang bintana dito. Malakas lang talaga ang imahinasyon ko. Ikaw talaga, kailangan mong magpakasipag. Talagang karapat-dapat kang tawaging alamat. Ang bigat ng bawat salita mo. Narinig mo na ba? Yung abandonadong ospital sa hilagang kanluran ng bayan ng Panshi. Kamakailan lang ay naging usap-usapan. Tama ka dyan. Narinig ko may isang baliw na nakatago dito. Sinasadyang hulihin ang mga dumadaan para sa eksperimento. May mga pabuya na nakadikit sa bayan. Hindi maliit ang gantimpala. Ano nga bang pangalan ng halimaw na yon? Martang. Sa wanted poster, likod lang ang makikita. Puro litid ang katawan niya. Kuya, nasaan yung reward poster na sinasabi nyo? Bakit likod lang ang nakalagay? Nakadikit lang sa pader sa may pintuan. Sabi nila, yung mga nakakita ng mukha niya. Lahat dinala para gawing eksperimento. Wala ni isa ang nakabalik ng buhay. Tara, tingnan natin. 5,000 na barya. Sobrang nakakatakot na tingnan ang likod nito. Ano kaya ang hitsura ng harap nito? Minsan magandang pagkakataon ito para mag-practice. Huwag nang pumunta, mukhang matagal ng abandonado ito. Kung sakaling mayroong anuman sa loob. Hindi mo ba sinabi kanina na dapat mong protektahan si Suyu? Sige, pupunta ako. Hindi ba baliw lang siya? Ano bang hindi pa napagdaanan ni Akai? Hehe. Mag-concentrate ka sa pagmamaneho. Mag-concentrate. Nakafocus ako. Nadaan mo lang sa bato kanina. Taktikal na pagsasanay lang yon. Para pantay ang pagkasuot ng gulong. Mabilis na alis. Sana swertehin. Huwag sanang may halimaw. Pwede bang tumahimik ka? Ganda mo, Suyu. Sabi mo, totoo bang baliw talaga si Maertang? Kung totoo nga yon, kaya ba natin siyang talunin? Marunong naman akong mag-ayos ng kotse. Pero sa away, hindi talaga ako magaling. Tumahimik ka. May bato sa unahan. Niloko ka lang. Linya, nagbago ka na. Kayong dalawa, pwede ba kayong maging normal? Pwede ba tayong bumalik bukas sa umaga? Hindi pwede. Bakit? Dahil may deadline ang misyon. Deadline na naman. Habol, huwag mapag-iwanan. Kaya natin. Ang lugar na ito ay sobrang nakakatakot. Baka umuwi na lang tayo. Lumayo ka sa akin. Ako, nagbabantay lang ako sa'yo. Sinugod tayo ng kalaban mula sa likod. Agad kong madidiskubre kapag may nangyayari. Kahit sarili mong anino, natatakot ka na. Umaasa ka pa bang matutuklasan mo ang kalaban? Narinig niyo ba yun? May nagsasalita. Narinig ko. Yun ba si Mertang? Dapat na. Baka dapat umalis muna tayo. Balikan na lang natin kapag may plano na tayo. Ang plano ay hanapin siya. Tapos tapusin siya. Anong klaseng plano yan? Sapat na yan. Heto na naman. Nakita niyo ba? Nakita namin. Baka paniki yon. May paniki bang ganoon kalaki? Anong ginagawa mo? May tao. May tao sa salamin. Nadagdagan ng isa. Maaaring ilusyon lang ito ng alikabok at liwanag.
Ako, sigurado akong nakita ko yon. Tingnan natin sa loob. Lanan. Ay. Tuloy lang, huwag kang lilingon. Ay. Ayan, Ghost Blade. Parang pinaglalaruan niya tayo. Magkahiwalay tayo. Pilitin siyang lumabas. Mga kamay. Tumakbo. Tapos na. Magising ka. Ano to? Hindi ito tao. Ito ba ay hindi halimaw? Tumahimik ka at umatras. Ay. Ngayon talagang naghiwa-hiwalay na. Ay. Sobrang makapal ng balat niya. Huwag mong intindihin kung makapal o hindi. Patrasin mo muna siya. Tumakbo siya. Habulin. Nagtago siya. Nasa taas. Maghiwa-hiwalay tayo para hanapin si Akai. Sumama ka kay Suyu. Pupunta ako sa kabilang bahagi. Maghiwalay. Tumahimik ka. Tara na. Maltan. Suyu, Akai, halika dito. Nakatago ba siya dito? Hindi, matagal nang walang tao dito. Ako si Martan. Isa akong doktor. Nagsasaliksik ako tungkol sa mga pagbabago ng mga halimaw sa loob ng 3 taon. Dahil sa isang hindi kilalang virus, naging mabangis at magulo ito. Nakakuha ako ng isang substansya na maaaring magpagaling sa mga pagbabago. Ngunit kailangan ito ng mga eksperimento sa tao. Hindi ko maaring ipahamak ang iba. Maaari lamang gamitin ang sariling katawan. 3 araw pagkatapos ng iniksyon, nagsimula nang magbago ang katawan. Lumakas ang lakas. Ngunit lalong hindi matatag ang emosyon. Kailangan kong pabilisin ang takbo ng pananaliksik. Ngunit lalong lumalala ang mga side effect. Ang ating bansa ay nasa krisis, ngunit lalong lumalala ang mga side effect. Nagsimula na akong hindi matandaan ang mga bagay-bagay. Minsan nagigising ako at natutoklasang nakatayo ako sa isang estrangherong lugar. Natatakot akong isang araw ay tuluyan na akong mawawalan ng kontrol. Mawawalan ng kontrol. Huwag lumapit. Tulungan mo ako. Ito ang halimaw kanina. Ginagawa niya ang eksperimento sa kanyang sariling katawan. Nais niyang makahanap ng lunas. At ngayon, ano na? Kalahating na bagong estado na wala sa kontrol. Ano ang gagawin natin? Isa lang siyang pasyente. Kaya niyang basagin ang pader sa isang suntok. Nakasulat ng malinaw sa talaarawan. Ginawa niya ito para iligtas ang iba. Hindi natin maaring patayin ang isang mabuting tao. Yung talaarawan, alam niyo na hindi niyo ako mapipigilan. Gusto naming tulungan ka. Hehehe, tulungan mo ako. Hindi ko na kayang iligtas ang sarili ko. Ay, huwag gumamit ng pulse gun. Mawawalan siya ng buhay tapos na. Alam ko. Tatamaan ko ba? Bawal tumama. Ay, anong gagamitin ito? Ako ang may pananagutan sa depensa. Buhay pa ako. Maganda ang depensa. Ang tawag sa galaw na ito ay Iron Mountain Defense. Ibig sabihin, lumipad ang tao palabas. Huwag. Heha. Ay naku. Huwag mo akong saktan, mekaniko lang ako. Wala akong kinalaman dito. Lanan. Nanghihina na siya. Patuloy na ubusin siya, huwag makipagsabayan. Lanan. Ako ang bahala sa depensa. Hey. Makikipaglaban ako sa'yo. Ay. You. Ay.
Pagbawas ng mutasyon gamitin ng maingat sa yugto ng eksperimento. Lin Yisuyu. Yugto ng eksperimento mahalaga, nahanap ko na ang lunas. Susunod. Ay. Siya ay bumalik na. Ako ay bumalik na. Nagtagumpay ka. Epektibo ang inhibitor. Isang hakbang na lang. Kailangan pang linisin ang formula. Pero kahit papaano, napatunayan na tama ang daang ito. Salamat sa inyo. Nailigtas niyo ako at ang aking pananaliksik. Medyo astig. Anong sabi mo? Ako rin naman ay gwapo ah. Kahit hindi kasing gwapo ni Linye. Kanina, nakasabit ka sa pader parang tuyong isda. Ayon ay taktika, hindi mo lang naintindihan. Ano ang balak mong gawin pagkatapos? Magpatuloy. Para maalis ang sakit ng mutasyon. Sigurado akong magtatagumpay ako. Kung kailangan mo ng tulong, lapitan mo lang kami. Malaki na ang naitulong niyo sa akin. Pero may iniwang armored car ang tatay ko bago siya namatay. Kung hindi kayo tumatanggi, ibibigay ko na ito sa inyo. Armored car, anong klaseng sasakyan yon? Isang armored vehicle ito. Tinawag ng tatay ko itong pira-pirasong armor 3. Ang ganda ng sasaksyang ito. Kukunin ko ang sasakyang ito. Gandang babae, Suyu. Kanina, pinuri mo siyang gwapo. Ngayon, gusto mo na ang sasakyan niya. Baka naman ikaw ay. Tumahimik ka. Ipinasa na siya sa inyo. Huwag kang mag-alala. Bayan ng pansamantala. Ay. Sobrang pagod na ako. Anong oras na ba? May isang motel sa unahan. Dito na tayo matulog ngayong gabi. May kwarto pa ba ang boss? Meron pa ngayon. Baka mamaya wala na. Suyu, magandang babae. Tingnan mo, sayang naman ang double room. Magkasama na lang tayo sa isang kwarto. Matutulog ako sa sahig. Ang ganda ng isip mo. Kaya tayo'y isang kwarto. Haha, ayos lang. 2 kwarto sa itaas, pakiusap. Tanghali na. Sobrang pagod, matutulog pa ng 5 minuto. Uy, kagabi ang ingay ng hilik mo, parang traktora. Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi. Uy, gutom na ako, magandang umaga, Suyu. Tara, kumain na tayo. Ito at ito. Mag-order pa ng malaking bahagi ng pulang karne. Ang dami mong in-order. Sapat ba ang pera ni Linye? Bawasan na lang ng 2. Lahat tayo ay pagod na pagod nitong mga nakaraang araw. Ahahaha, ang init-init. Ang sarap ng Hong Xiaoru dito. Babalik tayo dito next time. Bilisan mo, huwag kang magpatumpik-tumpik. Magandang araw po, nandito po ba kayo para magsumite ng misyon? Ang ginawa mo ay nagligtas ng tao. Pagbalik natin, ikwento natin ang nangyari. Huwag nang magkamali ang mga tao sa bayan tungkol sa iyo. Wala akong hinahangad na katanyagan o yaman. Kailangan pang pag-aralan ang mga inhibitor. Sabihin niyo na nanaalis na ang halimaw. Mas mabuti ito para sa lahat. Sige, mag-ingat ka. Ginoo, pasensya na. Maglagay ng 5,000 na pondo. Natapos na ang misyon sa abandonadong ospital ng bayan ng pansamantala. Ano? Sabi niyo, tinanggal niyo yung halimaw na si Maltan. Talagang pinabagsak namin ang halimaw na yon. Nakatago ka lang sa ilalim ng mesa. Iyon ay taktikal na pagmamasid. Hindi mo maintindihan. Maraming batch ng mga bounty hunter na tumanggap ng misyong ito. Wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Kailangan kong mag-verify. Hello, Self-Defense Village Squad ba ito? Pakikumpirma ang abandonadong ospital sa Hilagang Kanluran. Bakit ang tagal nila? Hindi kaya may nangyaring masama? Tumahimik ka at maghintay. Binabati ko kayo. Kakakumpirma lang ng Self-Defense Village Team na natapos na ang misyon. Narito ang gantimpala. 5,000 Federation Coins, pakitanggap. Hayaan mong bilangin ko. Sandali, bakit kulang ng isa? Anong tinitingnan mo? Wala akong kinuha. Hindi ko sinabing kinuha mo. Bakit parang kulang pa ng isa? Nandito lang ako para magpatawa. Ang galing nyo. Narinig ko na ang Martan ay napakalakas. Maraming grupo ng mga mandirigma ang natalo doon. Siyempre, hindi kami basta-basta mga bayarang mandirigma. Sige na, alis na tayo.
Ay, hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Leanbe. Maligayang pagdating. Kailangan mo ba ng anuman? Kailangan ko ng pinakamakapal na armor plate. Kailangan ko ng komunikasyon system na may encryption. Ay, ito. Bawal magdala ng merienda sa loob ng tangke. Kabuang 3,800 federal na pera. CJ, hindi mo ba pwedeng magtira? Paano kung gusto kong bumili ng merienda sa susunod? Hindi pwede. Aalis na tayo. Ang dami nating ginastos para sa upgrade. Hindi ka man lang bumili ng merienda. Hey, ang ganda ng araw na ito. Sobrang lamig dito, parang mas malamig pa sa yelo. Wala na akong pakiramdam sa mga daliri ko. Kasi hindi ka nagdala ng guwantes. Ang guwantes na ito ay kasing manipis ng papel. Anong silbi nito? Bakit hindi ka bumili ng makapal? Kasi masyadong mahal ang makapal. Kailangan kong magtipid para makabili ng regalo para kay Suyu, ang magandang babae. Hindi kailangan. Uy, hindi ka ba pwedeng magpakasosyalan kahit konti? Hindi pwede. Ang taas naman nito. Dati sa katalogo lang ako nakakakita ng ganitong gusali. Ang taas talaga ng gusaling ito. Bingling Bayan. Ito na ang Bingling Bayan. Ang bango naman, Linye. Kumain muna tayo ng kaunti. Sige, hanap tayo ng maupuan. Ayos, tara na. May alam akong lugar. Alam mo, naamoy ko. Amoy fries dun. Ay. Ito ang bayan ng yelo. Isang napakalaking skyscraper na nakatayo sa gitna ng nagyelong kapatagan. Wow. Huwag kang magulat. Dito talaga galing ang amoy. Hoy. Ha. Oh. Sapat na ba ang panonood mo? Ako, pinag-aralan ko lang ang estilo ng pagkakaayos ng tindahan. Estilo ng pagkakaayos, isang tasa ng mainit na tsaa, ilang merienda, magdagdag ng isang malaking order ng fries. Ikaw ang nagbayad? Ah, syempre, ako ang nagbayad. Suyu, subukan mo ito. Mukhang masarap ang fries na ito. Ayaw kong kumain. Bakit, hindi ka ba kumain ng hapunan? Ayaw kong kumain. Ay, isa lang. Subukan mo na. Kung ayaw mo na. Kakainin ko na lang. Ano ang tinitingnan mo? Ay. Wala. Wala akong tinitingnan. Nag-aral ka ng estilo ng dekorasyon. Pumunta sa mukha ng dalaga. Ako. Iyon ay pagmamasid sa mga tao. Tama, pagmamasid sa mga tao. Ano? Ano ba iyang sayaw na yan? Siguro street dance. Maaaring ito ay sariling likha. Mga kapatid, hintayin niyo akong tapusin ang halimaw. Babalik ako para habulin ang dalaga sa entablado. Sa ganyang sayaw mo, hindi ka papansinin ng ate. Kung may manliligaw, ako ang manliligaw. Huwag na kayong mag-away. Walang sino man ang papansinin ng ate. Ano bang alam mo, kuya? Yung kaibigan ko ay sa self-defense force. Sabi, basta matalo lang yung halimaw. May gantimpala na makukuha. Tama, ang gantimpala ay 1-0-0-0-0. Narinig ko silang nagsasabi. May 1-0-0-0-0 na federal na pera. Yanan, hindi mababa ang gantimpala para sa halimaw na ito. Tara, tingnan natin ang sitwasyon. CJ. Mainit. Tara. Lanan. Ah, itong pinto pala ay palabas. Anong nangyari sa sahig na to? Bakit puro yelo? Maintindihan ko pa kung malamig sa labas. Pero ang lamig na ito, ang lamig ay galing sa ilalim ng lupa at napakalakas ng tagas. Sinasabi mo bang may kung anong bagay sa ilalim ng gusaling ito? Mga binata, kayo ba ay mga bounty warriors? Mukha nga kayong ganoon. Gusto nyo bang bumaba at tingnan? Maraming mandirigma ang hindi na nakaakyat. Linya, paano kung tayo? Tingnan muna natin ang sitwasyon. Ah, naalala ko na, inihaw na pulang cake. Noon, may isang mandirigma na dinala dito.
Paulit-ulit niyang binabanggit ang ika-4 na palapag sa ilalim ng lupa. Kung ano, higanting pangil ng elepante, inihaw na pulang asukal. Naintindihan ko, salamat sa'yo. Narinig ko na mas makapal pa ang pangil ng hayop na yon kaysa sa tao. Mag-ingat ka ng mabuti. Inihaw na pulang cake, mag-ingat ka ng mabuti. Tara, bumalik na tayo sa parking lot. Isa 0, 000 na federal na barya. Pero medyo natatakot ako. Suriin ang mga armas at bala ng bawat isa. Naiintindihan. Iulat ang estado ng bawat isa. Ready na ang brake armor 3. Zufeng 2. Sige, handa na. Ika-4 na basement. Mag-ingat sa ramp, sundan mo ako. Nakuha. Sinasabayan kita, sinasabayan kita. Kakapama-maintenance lang ng kotse ko. Akay, okay ka lang ba? Hindi, nasagi ang kotse ko. Kakapama-intain lang nito. Ang mahalaga, walang nasaktan. Patuloy na magbantay. Mag-concentrate sa pagmamaneho. Anong bagay yon? Magbagal lahat. Maging alerto. Hindi makita ang kabuuan. Ito ay isang dambuhalang elepante. Dambuhalang elepante. Aba, Diyos ko. Sobrang laki nito, hindi ba? Magkalat ang mga chariot. Mag-ingat na huwag matamaan ng mga pangil nito. Tama ang dating. Aim si Akay bago bumaril. Halos natamaan mo ako. Alam ko na. Buti na lang. Huwag kang lumapit, ako ay mekaniko. Wala akong kinalaman dito. Ay. Ang sasakyan ko. Ang ulo ko. Akay, ayos ka lang ba? Sumagot ka. May problema, narepo ang kotse ko. Nabasag din ang ulo ko. Basta walang malala, ayos lang. Mag-ingat ka. Nagmamanipula siya ng yelo. Si Suyu ang humihila ng atensyon. Akay, mag-shoot ka ng incendiary. Sindihin mo siya. Main. Hindi na siya makakayanan. Lahat ng lakas, atakehin mo. Huwag siyang bigyan ng pagkakataong huminga. Pinapahiram mo ang sasakyan ko, pinapahiram mo. Tapos na. Diyos ko. Nakakatakot talaga. Hindi na ako babalik sa ganitong lugar. Tapos na ang misyon. Isa 0,000 na federal na barya. At ang aking sasakyan. Lahat ay bumalik na, sumunod. Naiintindihan. Makakasakay sa sasakyan at makakaandar. Dahan-dahan lang. Huwag mo nang gasgasin pa. Ay, sa wakas nakauwi rin.
Ang kotse ko. Basta umaandar pa, ayos na. 1,000,000 federal na pera. Magkano kaya ang aabutin sa pagpapagawa ng kotse? Hatiin natin ang gantimpala. Sapat na yan para ipaayos ang kotse mo. Pero nabugbog din ang ulo ko. Maliit na sugat lang yan. Natunaw na ang yelo sa loob ng gusali, hindi na madulas. Salamat, kanina parang yumanig ang buong gusali. Totoo bang napatumban nyo ang higanting elepante? Malaki ang naitulong ng impormasyon nyo. Dapat lang. Pumasok na ang 1,000,000 federal na pera. Bibili ako ng Candid How. Dahan-dahan lang. Boss, pahingi ng pinakamalaki. CJ, binata, kakagaling mo lang ba sa laban ng halimaw? Gandang suyu. Gandang suyu malamig ang panahon, kumain ka ng matamis para uminit ang katawan mo. Salamat. Narinig mo ba? Sinabi niya sa akin na salamat at mumiti pa. Narinig ko. Nang sinabi niyang salamat, napakamahinahon ba siya? Talagang mas mababa ang boses niya kaysa sa karaniwan. Hehehe, nagdesisyon na ako. Guguluhin ko si Suyu. Hindi ba nililigawan mo na siya? Paano mo nalaman? Kita naman ng lahat. Kasama si Suyu. Dapat kasama rin. Sulit. Sulit ang pagpunta natin dito sa Bingling Town. Wow, ang ganda ng batong ito. Linya, tingnan mo, hindi ba parang unggoy yan? Ang lawak ay napakaganda. Ang lawak ay nangangahulugang magandang tanawin. Nangangahulugan din ito na madali tayong makita. Manatiling alerto. May isang bayan sa harap. Dito na tayo magpahinga. Pag-usapan natin ito sa umaga. Nakuha. Bayan ng Chambato. Sarado na ang lahat ng mga hotel. Paano tayo matutulog? Kaya't magtiis na lang tayo sa sasakyan ngayong gabi. Paano tayo matutulog sa matigas na sasakyan? Sobrang arte. Arte ba ito? Hindi mo maunat ang mga binti dito sa sasakyan. Siguradong mananakit ang leg ko bukas. Paano pa ako magmamaneho? Pwede namang i-recline ang upuan. Takpan mo ng jacket ang katawan mo. Tiisin na lang natin ngayong gabi. Naku, ang aking likod. Hindi pa nga ako nakakapag-asawa. Lanan. Hahaha. Parang nananaginip ako. Madaling mangyari ang masamang panaginip kapag natutulog sa sasakyan. Huwag kang lumapit. Bakit natutulog ka dito, kuya? Walang masama doon. Ang boring naman kumain mag-isa sa gitna ng gabi. Sumama ka na lang sa amin. Saan? Anong laro ang pag-uusapan? Paano kung hindi ako matagpuan ng mga kaibigan ko pag umaga na? Sobrang saya dito sa amin. Talagang masaya. Mas masaya ito kaysa sa nakaupo ka lang mag-isa. Huwag kang magkamali ng akala, ha? Tayo ay mga profesional na tagapag-ayos ng buto. Sobrang profesional na nga. Sa katawan mo na ito. Sa kamay namin, kaya lang ay kaunting pag-aayos ng buto. Hindi ito magiging mahirap. Sa mga nakaraang araw, nakikipaglaban sa mga halimaw. Ang mga buto ay halos nagkakahiwalay na. Kaunting pag-aayos ng buto. Sige na, basta mag-relax lang tayo ng konti. Lanan. Bilis na kayo. Kailangan kong bumalik bago mag-umaga. Uy, dahan-dahan lang. Ang aking bewang. Suyu, gising ka ba? Engan, bakit ka nandyan sa gitna ng gabi? Tinitignan ko kung paano umalis si Akai. Ay, baka pumunta lang sa banyo. Oh, pumunta siya sa banyo. Bakit may 2 tao pang kasama? 2 tao, bakit hindi mo sinabi kanina? Siguradong may problema dito. Sa tingin ko, may hindi tama. Eh di magmadali ka na umalis. Pumunta sila doon para mag-enjoy. Nakikialam ka na naman. Mag-enjoy.
Anong ibig sabihin yan? Ikaw talaga. Wala namang problema saan ka man. Kaso medyo mabagal ka lang minsan. Tara. Bata, kahit ang mga tao namin ay naglakas loob. Wala, kuya. Sabi nila na pwede akong magpahina kaya ako. Ganyan sila. Paano ako magkakaroon ng ideya? Anong sinasabi mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kami ay mga mandaraya. Ngayon, walang pera. Hindi ka makakaalis. Hindi. Kuya, nagkamali ako. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ka makakaalis. Hindi ka makakaalis. Wala akong pera, kuya. Kuya, wala akong pera. Ang pera ko ay para kay Suyu. Tara na. Lanan. Sino sa inyo ang hindi makaalis? Yare. Misunderstanding ito. Tita, hindi namin alam na kayo ay mga bounty hunters. Bakit hindi ka pa umalis? Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, ngayong araw. Talaga namang mahusay ka. Huwag ka nang basta-basta sumama sa mga estranghero. Ako, talaga namang pumunta lang ako dito para mag-relax. Sino ba ang makakaalam na sila? Ano bang ibig sabihin ng marunong maglaro si Akai? Ang dami mong tanong. Hindi yan maganda para sa'yo. Hindi ko pa rin maintindihan. Kanina, sabi mo mabagal ako. Pinupuri mo ba ako o iniinsulto? Matulog. May mga bayarang mandirigma na dumating. 3 mga karwahe ng digmaan. Sabi ko na nga ba, hindi maganda matulog sa sasakyan. Talagang nagka-stiff neck ako. Sa wakas, nandito na kayo. Yung Centipede Beast ay nakain na ang 3 grupo ng mga mandirigma namin. Kung ganito pa rin ang mangyayari, wala nang naglalakas loob tumanggap ng bounty mission sa bayan namin. Saan ito nagtatago? Nasa mga guho sa hilagang kanluran ng bayan. Dating pabrika bago pa ang panahon ng sakuna. Dati nang nagpadala ng 5 tao doon. 2 lang ang nakabalik. Pareho pang malubha ang mga sugat. Ipaubayan niyo na sa amin. Masyado siyang mabilis. Mahihirap siyang tamaan sa harap. Tuwing liliko siya, panandali ang bumabagal. Samantalahin ang pagkakataon na yon para bumaril. Ano ba yan? Bakit nagliliwanag pa ang bagay na yan? May mali sa sitwasyon. Maaaring nagmumutate ang bagay na ito. Hindi ito mutation. Ito ay isang makina. Transformer. Mali talaga ang script na to. Ate Suyue, kailangan mong kayanin to. Akai, mag-focus ka sa linya, huwag magpa-distract. Kaya natin to, maliit na bagay lang. Hindi natataranta ang mga henyo. Ang galing mo, pero tingin ka sa daan, may poste. Ay, ang bumper ko. Nakita na kita. Nakita niyo na ba lahat? Ginamit ng henyo na ito ang nakakagulat na banggaan. Para makuha ang lahat ng atensyon niya. Iyan ang tinatawag na taktika. Alam ko na yung post ng semento ay ikaw ang naglagay nyon bilang lihim na panlaban. Malaking problema ito. Nasira ng kulant ang tubo. Lahat makinig. May malaking pinagmumulan ng init sa ilalim. Mabilis na umaakyat.
Lumikas. Ay. Walang masama, di ba? Walang masama, may masama. Basang-basa pa ang bumper ko at ang upuan. Ahahaha. Lene. Sinasumpa ko simula ngayon. Hindi na ako magmamaganda bago matapos ang laban. Hindi na ulit. Kung sino ang nagyayabang, siya ang aso. Sandali. Narinig niyo ba yon? Iba ang tunog ng tubig. Dapat paatras ang daloy ng maruming tubig. Pero ang tunog na to, pabaliktad. Hindi. Hindi kaya. Higanting mutant na buhaya. Maghanda para sa laban. Sobrang makapal ang kanyang kaliskis. Hindi kayang basagin ng karaniwang pulso ng enerhiya. Kailangan nating hanapin ang kahinaan. Magkalat. Mas malaki ito kaysa sa kanina. Tayo na, tumakbo na tayo. Hindi tayo makakatakas. Ang mga mata ay kahinaan. Ngunit ito ay magsasara upang protektahan. Dapat kumilos sa sandaling ito ay umatake. Ay. Nasira ang ilalim ng aking sasakyan. Hindi na ito kayang ayusin dito sa lugar. Kahit ako. Walang profesional na kagamitan at piyesa. Hindi rin maayos. Bayani, bayani. Tinapos ninyo ang hayop na yon. Mga kababayan, 3 mandirigma ang tumapos sa malaking panganib. Hindi natin pwedeng pabayaan silang magtrabaho ng mag-isa. Kahit walang reward na inaalok. Ito ay taos-pusong alay ng mga kababayan. 2,000 federal na pera. Hindi nga sapat para sa pagpapaayos ng sasakyan. Alkalde, hindi namin matatanggap ang perang ito. Pinaghirapan ito ng lahat. Hindi naman ito kalakihan. Ibalik mo na lang. Hindi namin ito kailangan. CJ, ang taas ng prinsipyo nyo. Ako ay isang simpleng tao. CJ, huwag niyong kunin ang pera. Ngunit kailangan nating kumain. Kailangan tayong maghanda ng masarap na pagkain para sa inyo ngayong gabi. Ito ay utos. Sige, kakain tayo. Dalhin na ang mga mandirigma para magpahinga. Ihanda ang tanghalian. Magsimula na kayong magpahinga. Kapag handa na kayo, tatawagin ko kayo. Mga mandirigma, sumunod kayo sa akin. Inalis ng alkalde ang silid pahingahan. May sofa at mainit na tsa. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Nandito lang ako sa ibaba. Ay, ganyan ang tawag na pahinga. Nakita niyo ba? May isang bagay sa labas ng bintana. Nakangarap ka na naman, hindi ba? Hindi ako nakangarap. Higit 2 metro ang taas. Dumaan lang ito sa labas ng bintana sa ikalawang palapag. Talagang nakita ko. Sa pagkakataong ito, hindi ito panaginip. Lene. Ay, ako ito. Si Tiong Zhang. Ikaw pala, Tiong. Nakatakot ka sa akin. Hey, anong nakita niyo kanina?
Doon, higit 2 metro ang taas, hindi ko makita ng maayos. Nakasuot ng kakaibang damit. Haha, para ipagdiwang ang pagkawasak ng halimaw. Sila ay mga miyembro ng cultural arts troupe na inanyayahan ng alkalde. Sila ay nakatayo sa mga mataas na stilts na higit 2 metro ang taas. Yung mga damit ay mga costume mula sa mga tradisyonal na dula. Ang sining ng pagtataas ng paa ay may higit sa 2,000 taon ng kasaysayan. Kaya sa labas ng bintana, mataas din. Mataas na paa. Sila ay nag-ensayo tuwing hapon para masanay sa lugar. Tara na. Pinapahanap kayo ng punong bayan. Malapit nang magsimula. Mga kababayan, maganda ba ang palabas kanina? Ang galing nila. Napakaganda. Ayos lang. Maganda. Lanan. Ay. Kumain na tayo. Kumain ka ng marami. Lanan. Oh. Masarap, masarap. Nakatapos na ba ang mga mandirigma? Salamat sa lahat. Masarap ang bango. Ayos lang. Sige, dalhin na ang mga mandirigma para magpahinga. Susunod, umusad. Bukas. Lanan, isa pa nga. Umaga na. Kailangan na nating umalis. Lanan, iba talaga ang amoy ng umaga. Ay. Nasaan ang battle car? Bakit nawala? Kagabi pa pinakuha ng kapitan ng bayan. Tulungan tayong ilipat sa fax station. Bakit walang nagsabi sa akin? Tay, lumabas ka at tingnan mo. May nagpadala ng tangke dito. Si Linyi ba yon? Bumalik muna at ayusin ang broken armor bago umalis. Ang batang ito, ilang araw na siyang nawala. Nasaktan ka ba? Bakit ka bumalik? Matindi ang mga sugat nyo. May mga bagong kasama kayo. Nakakuha pa kayo ng sasakyang pandigma. Magaling. Suyu, Akay. Ito ang tatay ko. Magpatuloy kayo, mahaba pa ang daan. Halika, uminom ka ng tsaa. Huwag kang tumayo dyan. Maganda ang ate mo, ilang taon na siya. Wala kang pag-asa. Bakit naman walang pag-asa? Hindi ko naman iniintindi kung mas matanda siya sa akin. Kahit bumper hindi mo kayang protektahan. Gusto mo pang maging bayaw? Lene. CJ. Hintayin mo akong palitan ang malaking bumper. Ay, ano bang pinag-usapan nyo? Maligamam na ang tsaa. Talagang maganda ito. Ginoong Laolin, gasto sa pagkukumpuni ng sasakyan. Ano ang ibabalik na pera? Magsimula na, ibigay mo sa akin ang buwal na barko. Sasabihan ko ang tao na ipadala ito sa'yo. Umalis na ako, Dad. Wala ang buwal na barko. Makikisakay na lang tayo sa isang sasakyan. Dito, may mas maikli bang daan pabalik sa Ironwall Town. Para sa mga mandirigma, sama-sama tayong magbantay. May fax station na rin ang bayan ng Lufeng. Katabi lang ito ng munisipyo.
May fax station na rin ang bayan ng Lufeng. Mas madali na ang umuwi. Inaasahan ang ikalawang season.